Today's title is God's Absolute Sovereignty. Ang pamagat ng mensahe ngayon ay ang ganap na soberanya ng Diyos. Introduction. Panimula, Now we will talk about 10 foundation of the belief. at ngayon ay tayo ay pag-uusapan natin ang 10 pundasyon ng ating pananampalataya. And that first is God's absolute sovereignty. At ang pinakaunang pundasyon ay ang ganap na soberanya ng Diyos. If you don't believe God's absolute sovereignty, you're gonna be shaken every moment. Kung hindi kayo tunay na maniniwala na ang sa kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos ay kayo ay matitinag. So from this week, we will share about each of 10 foundation. At mula ngayon hanggang sa mga susunod ay pag-uusapan natin ang 10 pundasyon ng pananampalataya. To build a high building, you have to have more deeper foundation. Kung tayo ay magtatayo ng isang mataas na gusali ay kailangan nating magkaroon ng matibay na pundasyon. So to make your belief higher, you have to have more strong foundation. Kung nais ninyo ng inyong pananampalataya ay maging mas mataas at tumaas pa, ay kailangan nyong magkaroon ng ng matibay at matatag na pundasyon. So no matter how strong you are, kahit gaano ka pa kalakas, if this foundation is shaken, then you will be shaken. kung ang iyong pundasyon ay nayayanig o nayayanig, ikaw din ay mayayanig. So you have to make this foundation firm. Kailangan mong patatagin ang iyong pundasyon. No matter how good belief you have, no matter how many times you read the Bible, if you don't have this foundation, you will be shaken. Kahit gaano ka pa katatag sa iyong sarili, kung gaano ka pa kadami ng mga binabasa sa Biblia, kung ikaw ay hindi matatag ang iyong pundasyon, ikaw ay matitinag. So before we talk about God's sovereignty, we must know who is God. Bago natin pag-usapan ang ganap na soberanya, kailangan nating malaman kung sino ang Diyos. In Mark chapter 10 verse 18 it says, Sa aklat ng Marko 10:18, it says, no one is good except God alone. walang mabuti na tinatanggap ang Diyos na nag-iisa. You must believe that God is always good. Kailangan mong paniwalaan na ang Diyos ay laging mabuti. God does not have bad plan for you. Walang hindi magandang plano ang Diyos para sa iyo. God always guides your life into the good direction. Ang Diyos ay ginagabayan ang iyong buhay sa paraang nakakabuti sa iyong direksyon. In this good direction, God can allow some difficulties for you. At para makamit mo ang magandang direksyon na ito ay binibigyan ng Diyos binibigyan niya tayo ng mga problema. That can make us more strong inside of gospel. Upang tayo ay maging mas malakas sa loob ng ebanghelyo. 1 John 1:5. Sa unang Juan 1:5. It says God is light, At sinasabi dito na ang Diyos ay ilaw. and in him is no darkness at all. At sa Kanya ay walang kadiliman. So God is light to our life. At ang Diyos ang ilaw sa ating buhay. If your life is dark,
Kung ang buhay natin ay madilim, you have to look to God. kailangan nating tingnan ang Diyos. You have to stand at the front of God. Kailangan nating tumayo sa harap ng Diyos. The light that God is shining to us, there is no darkness at all. Ang ilaw na binibigay ng Diyos sa atin ay wala ni kahit konting kadiliman. And if God's light shines to us, then we can really see our life. Kung ang ilaw ng Diyos ang tumatanglaw sa atin, ay makikita natin ng tunay ang ating buhay. And what you have to know is John 3:16. At kailangan ninyong malaman ang mensahe sa aklat ng Juan 3:16. It says that for God so loved the world that He gave His one and only Son. Gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos na ibinigay niya ang kanyang nag-iisang anak. You have to believe that God always loves us. Kailangan niyong paniwalaan na ang Diyos ay lagi tayong mahal. Even though I did some mistake, God's love never changes. Kahit ako ay nakagawa ng kasalanan, ang pagmamahal ng Diyos ay hindi nagbabago. You have to believe this fact. Kailangan niyong paniwalaan ang katotohanan ito. So before we believe God's absolute sovereignty, you have to believe God. Bago ninyo paniwalaan ang ganap na soberanya ng Diyos, kailangan ninyong paniwalaan ang Diyos. And the dominion of God. At ang pamamahala ng Diyos. It means that God rules us. Ibig sabihin, tayo ay pinamamahalaan ng Diyos. So God's absolute sovereignty is inside of God's ruling. Ang ganap na soberanya ng Diyos ay nasa loob ng pamamahala ng Diyos. That is why knowing who is God is important. Ito ang dahilan kung bakit kailangan nating malaman kung sino ang Diyos. This God is ruling my life. Ang Diyos na ito ay pinamamahalaan ang aking buhay. That is why it is always blessing. Ito ang dahilan kung bakit lahat ay nasa loob ng biyaya. That is why inside of your life you have to find blessings. Ito ang dahilan kung bakit sa loob ng ating buhay ay kailangan nating mahanap ang biyaya. Every moment you have to find God's blessing. At sa lahat ng oras ay kailangan nating mahanap ang biyaya na nanggagaling sa Diyos. Because this God is ruling your life. Dahil ang Diyos na ito ay pinamumunuan ang iyong buhay. That is why the place where God rules, we call them the kingdom of God. Ang lugar na kung saan ang Diyos ang namamahala ay tinatawag nating kaharian ng Diyos. The Garden of Eden, where Adam ruled, Ang hardin ng Eden na pinamahalaan ni Adan, they lost their paradise. naiwala nila ang paraiso. But the kingdom of God that God rules never crumbles. Ngunit ang kaharian ng Diyos ay hindi babagsak. And no one can take away from us. At walang makakakuha nito sa atin. So we have received bigger blessing than the Garden of Eden. At tayo ay mas merong malaking biyaya kesa sa hardin ng Eden. But we used to wanna have this Garden of Eden. Ngunit tayo ay nais natin na magkaroon ng paraiso na katulad ng hardin ng Eden. But that Garden of Eden, we can lost it. Ngunit ang hardin ng Eden na ito ay ating naiwala. But this kingdom of God is eternal. Ngunit ang kaharian ng Diyos ay magpawalang hanggan. And what takes place in our life? At ano naman ang kumikilo sa ating buhay? That is why the work of the kingdom of God takes place. Ang paggawa ng kaharian ng Diyos ay patuloy na gumagawa sa ating buhay. What takes place in our life? Ano ang gumagawa sa ating buhay? The work of the kingdom of God. Ang paggawa ng kaharian ng Diyos. And that work of the kingdom of God is the Spirit gets salvation. Ang
ang paggawa ng kaharian ng Diyos sa ating buhay, ang ating espiritu ay nagiging sapat. So God save us. Ang Diyos ay iniligtas tayo God save people through us. at iniligtas ng Diyos ang mga tao sa pamagitan natin. That's how God rules our life. Ganito ang Diyos pamahalaan ang ating mga buhay. And inside of this ruling, there is absolute sovereignty. At sa loob ng kanyang pamamahala ay merong ganap na soberanya. Inside of the word sovereignty, there is the word, two words included. At dito sa loob ng ganap na soberanya ay may dalawang salita na kaakibat. The plan of God and the providence. Ang plano ng Diyos at ang nais ng Diyos. Providence means that God planned and He fulfills it. At ang ibig sabihin nito, ang nais niya na plano ay mangyayari sa atin o magaganap sa atin. With God's absolute sovereignty ruling our life. At ang ganap na soberanya na ito ang siyang gumagawa at namamahala sa ating buhay. But what you must know is that God has given us the free will. At ang kailangan nating malaman ay binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan mamili. That is why in everything we choose God and we give worship to the Lord and glorify Lord. Ito ang dahilan kung bakit sa lahat ng oras ay pinipili natin ang Diyos at pinupuri natin ang Diyos at sinasamba natin ang Diyos. But Adam and Eve, with this free will, they committed sin at the front of God. Ngunit nang dahil sa kalayaan na ito ay nagkaroon ng kasalanan sina Adan at Eva. So what many people misunderstand about absolute sovereignty is Ano ang maling akala ng tao tungkol sa ganap na soberanya na ito? so committing sin, that is also what God has done to me. Ang paggawa ng kasalanan ay ito din ang ginawa ng Diyos sa akin. But God never tell us to commit sin. Ngunit hindi tayo inutusan ng Diyos na gumawa ng kasalanan. The one who commits sin is us. Ang gumawa ng kasalanan ay tayo. Because we have this free will. Dahil meron tayong kalayaang mamili. That is why the responsibility of our sin is in us. Ito ang dahilan kung bakit ang responsibilidad ng ating kamalian ay sa atin. No matter of course we were deceived by Satan, but the responsibility is in us. At si Satanas ang dahilan, ngunit ang responsibilidad ay sa atin. So when we believe Christ and really turn away from the sin and go toward God, God forgives our sin. Kung tayo ay maniniwala kay Kristo at iiwanan natin ang ating mga kasalanan at tayo ay maniniwala sa Diyos, tayo ay patatawarin ng Diyos. God does not want us to commit sin. Hindi tayo, ayaw ng Diyos na tayo ay magkaroon o gumawa ng kasalanan. But our nature is accustomed to separation from God. Ngunit ang ating likas na tayo ay laging gumawa ng kasalanan. Our nature is familiar with committing sin. Dahil tayo ay likas na gumagawa ng kasalanan. So God knows that we have no choice but to commit sin. Alam ng Diyos na wala tayong kaparaanan kundi gumawa ng kasalanan. So God's plan is also including those facts. At ang plano ng Diyos ay kasama doon sa kanyang sa realidad na ito. And God is fulfilling the world evangelization, His plan through us who always commit sin. At tinutupad ng Diyos ang evangelisasyon, ang misyon at ang evangelisasyon, ngunit patuloy pa rin tayo na nakakagawa ng kasalanan. What is the plan of God is world evangelization. Ano ang plano ng Diyos? Ang pangbuong mundong evangelisasyon.
So God mobilized everything centered on world evangelization. Ang Diyos ay gumagawa na nasa loob ng pangbuong mundong ebanghelisasyon. The important thing is how we are being used by God. Ang pinakamahalaga dito ay kung papaano tayo gagamitin ng Diyos. Israelite people, which they lost the covenant, they became slave. Ang mga Israelita ay naiwala nila ang pangako ng Diyos kaya sila ay naging alipin. They went to other countries as a captive and colonized. Sila ay nakarating o nakapunta sa sa ibang lugar o sa ibang nasyon na sila ay alipin. But God fulfills world evangelization. Ngunit tinupad ng Diyos ang pangbuong mundong ebanghelisasyon. So God really, through the people who grabbed the covenant and fulfilled the plan of salvation. At ang Diyos ang gumagawa ng pangbuong mundong ebanghelisasyon at tinutupad niya ang kaligtasan. Some people tell us, ask us, Ang ibang tao ay tinatanong kami, why Jesus is not coming now? bakit si Jesus ay hindi pa dumarating ngayon? God still knows who will receive salvation. Alam ng Diyos kung sino ang tatanggap ng kaligtasan. And God knows who will receive salvation. At alam ng Diyos kung sino pa ang tatanggap ng kaligtasan. That is why Jesus is not coming yet. Ito ang dahilan kung bakit si Jesus ay hindi pa dumarating ngayon. If Jesus come, everyone has to stand at the front of God's judgment. At kung si Jesus ay darating, ang lahat ng tao ay haharap sa hukuman. But God planned to save the people who will receive salvation. Ang plano ng Diyos ay iligtas ang mga tao na makakatanggap ng kaligtasan. And God used our life for that. At ang ating buhay ay gagamitin para dito. So even though if we don't go to save that person, then God make things happen to us. At kahit pa hindi tayo pupunta doon sa taong iyon para iligtas, ang Diyos ay gagawa at mangyayari ito sa atin. So that we can really go to that field and save that soul. At upang tayo ay pupunta sa lugar na iyon o sa field na iyon at ililigtas ang kaluluwang iyon. Because of the nature of the sin, now people are doing war. At dahil sa ating likas na ito na gumagawa ng kasalanan, ang mga tao ngayon ay gumagawa ng giyera. But God let the evangelist spread out to the world through that. Ngunit ang mga mananampalataya sa Diyos, ang mga tinawag ng Diyos ay binibigay niya na makagawa ng pangbuong mundong ebanghelisasyon. God does not want war to happen. Ayaw ng Diyos na magkaroon ng giyera. We are doing war. Ngunit gumagawa ang tao ng giyera. But God used that and let us to go into the field. Ginagamit ng Diyos iyon upang tayo ay pumunta sa ating mga field. God's plan is always good. Ang plano ng Diyos ay laging mabuti. So everything of our life is included in God's sovereignty to fulfill His plan. Ang lahat ng nangyayari sa ating buhay ay nasa ilalim ng kanyang ganap na soberanya upang ang kanyang plano ay mangyari. Like in Korea, Katulad dito sa Korea, the gospel goes into Europe. ang gospel o ang ebanghelyo ay napunta o nakarating sa Europa It goes to America. at nakarating sa Amerika. And the gospel came into Korea. At ang gospel na ito ay nakarating dito sa Korea. And I have received the gospel through that. At ngayon, ako ay nakatanggap ng gospel na ito sa pamagitan In niyo. this process, there were war, At sa proseso na iyon ay may mga giyera, there were persecution. maraming mga paghihirap, So many things happen in this process. napakaraming nangyari sa prosesong ito. But God planned to save me. Ngunit ang plano ng Diyos ay iligtas ako. God planned to save you. At ang plano ng Diyos ay iligtas ka.
That is why all of our life are being used for that. Ito ang dahilan kung bakit ang ating buhay ay gagamitin para dito. And God trained us. Tayo ay sinasanay ng Diyos. God makes us strong. Ginagawa tayong malakas ng Diyos. And if we are prepared At kung tayo ay handa na, and God sent us, tayo ay palalabasin ng Diyos, everything, the life of people of God is inside of God's sovereignty. ang lahat ng buhay ng mga tao ng Diyos ay nasa loob ng kanyang ganap na So soberanya. if you really know God's absolute sovereignty, nothing becomes problems. Kung alam natin na tayo ay nasa loob ng ganap na soberanya, ang problema ay hindi ito problema. Everything is being used for the world evangelization. Ang lahat ay magagamit para sa pangbuong mundong ebanghelisasyon. And everything becomes blessing. At ang lahat ay magiging biyaya. But just with our brain, it is hard to know right away. Ngunit kung ating gagamitin lamang ang ating sariling kaisipan, ito ay napakahirap alamin. That is why sometimes when time passed, we realize it. Ito ang dahilan kung bakit sa paglipas ng oras, maiisip natin ang lahat. But God already had planned before the creation. Ngunit ang lahat ay nasa plano ng Diyos bago palikhain ang mundo. So everything becomes blessing. Ang lahat ay nagiging biyaya. Conclusion. Konklusyon? So if you really know God's absolute sovereignty, you will never be shaken. Kung talagang inyong alam na ang ganap na soberanya ng Diyos, kayo ay hindi matitinag. Oh, it is the grace of God. Ito ay grasya na galing sa Diyos. My past, it is grace. Ang aking nakaraan ay grasya. Even when I don't know God, God knew me. Kahit hindi ko kilala ang Diyos, ako ay kilala ng Diyos. Even present is grace. At kahit ang aking ngayon o ang kasalukuyan ay grasya. Still now with His good plan being with us together. At ang mabuting plano ng Diyos ay laging sa atin. Our future is also the grace. At ang ating kinabukasan, ang ating hinaharap ay nasa grasya, ay Because grasya. our future is also inside of His good plan. Ang ating hinaharap ay nasa mabuting plano. That is why walk of faith is taking place inside of grace. At ang ating pananampalataya ay nasa loob ng grasya. And really, we see that everything becomes grace. At ang lahat ng natatanggap natin ay nagiging grasya. That is the walk of faith. Ay ito ang pananampalatayang meron tayo. That is why if you really know what is absolute sovereignty, then everything becomes grace. Kung alam natin na ito ay lahat ay ganap na soberanya, ang lahat ng ito ay pagpapala. So I hope you to really believe God's sovereignty. At kailangan ay nawa kayo ay maniwala sa ganap na soberanya ng Diyos. If you don't believe, everything becomes your anxieties. Kung hindi kayo maniniwala, ang lahat ay magiging pag-aalala lamang. Let us pray. Tayo'y manalangin. Father God, thank you very much. Ama naming Diyos, marami pong salamat. Please give us the faith to believe in God's absolute sovereignty. Nawa, ibigyan mo kami ng pananampalataya na kami ay maniniwala na nasa ilalim ng ganap na soberanya ng Diyos. Please open our eyes so that we can see that everything is grace. Buksan mo ang aming mga mata na makita namin na ang lahat ay nasa pagpapala. By the grace of the Lord Jesus Christ. Sa grasya na ibinigay sa pamagitan ni Jesucristo. Infinite love of God. Sa walang hanggang pagmamahal ng Diyos. Dwelling guidance, work of the Holy Spirit. Ang pagpuspos at paggabay ng banal na Espiritu. Upon the head of all the people of God. Nawa ay mapasa lahat ng mga taong naririto at sa lahat ng mga tao ng Diyos. Upon their family, upon their field. Sa kanilang mga pamilya at sa kanilang mga field. We'll be with them from now and forever. Nawa ikaw ay sumakanila mula ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Thank you.